Coffee, everyone. So this is the initial impression sa Boomstick. Ito yung limited edition na 76 250th anniversary US. So kakadating lang ng stock. Shout out sa Sampaguita Pickleball Store. Doon tayo naka-score nito. And ito yung first impression, first open play natin sa paddle na to. For context, galing tayo sa J2 NFT na almost control paddle. Although power paddle ito, soft, super soft and muted yung impact ng bola, yung feel. Kailangan mo ito itulak. So first impression sa design, napaka-classic. Actually, hindi siya ganun ka-exciting pero siya yung latest na design. Yung Infinigrid niya parang nagbe-blur ng design. Yan, parang subtle masyado yung text, hindi sharp, pero maganda yung red and navy blue or yung pagka-blue nito. Although yung S niya, no, white, solid white, then yung borders niya red, para siyang Asia version, no. US version po ito. Tsaka ito yung Boomstick na merong accent color sa gilid, blue and red. Yan, merong accent colors all over. First impression, ano siya sa kamay? Ano yung feeling sa kamay? Sa totoo lang, magaan siya. Kasi yung J2 NFT ko, meron tong weights around 6 or minsan 12 grams. So, ito, stock niya, magaan siya sa feeling ko. Tsaka yung balance point niya, hindi ganun ka head heavy. So, medyo mabilis pa rin ito i-swing. Actually, bumilis nga yung swing ko dito. For context na rin, novice player pa lang tayo. Beginner to novice pa lang kami ni Shine. Yung grip niya kanina, ipapakita ko na lang. Yung Boomstick pala, wala siyang rubber ring kagaya ng other paddles, no? Ganda sana kung meron. Pero ang ganda ng grip. Ang grip niya, maganda. Nasanay kasi ako sa may hex grip. Yung gamit ko yung Tobist or Tabist na hex grip. So, hindi na ako makabalik sa walang hex grip. Kaya in-install agad natin. Tsaka yung na-order ko na orange na grip, gearbox. Orange to kasi yung plan natin nung una is Aereo Cyclone. So, binalik natin yun for warranty. Then, nag-change unit tayo into Boomstick, which hindi tayo nag-regret. Spoiler alert, masaya tayo sa paddle na to. Yung sound ng paddle na to. Yung sound kasi medyo trending yung sound nito, no? Kahit saan ka magpunta, pinag-uusapan yung sound. Napaka-hollow. As in, napaka-hollow, boom talaga. Although, kapag nilakasan mo, binigyan mo ng 100% power, like smash or drive na yung todo-todo, hindi mo na ma-appreciate to kasi parang basag yung bola, yung tunog ng impact ng bola sa face. Medyo malakas talaga. Pero doon sa valley, sa mga rallies lang, na around 50% to 60% power, mararamdaman mo talaga maririnig mo talaga yung kakaibang tone ng paddle na ito. Gaano kadali i-control. Galing tayo sa control paddle pero yung J2 kasi na NFT, yung T kasi niyan is yung titanium or something thread yan. Medyo soft siya. Kaya ang tama ng bola, hindi ganun kalakas yung pop. So yung pop nito is mahina. Ito, malakas pero hindi ganun kahirap i-control. Sa totoo lang, nagamit natin yung Aereo Cyclone na nanograph version or 2.0 na Aereo Cyclone. Sa comparison dito sa power, mas malakas yung Cyclone. Sa pop, mas malakas yung Cyclone. Yan lang yung masasabi ko. Sa control, mas maganda to. Yung grit nito, okay lang. Hindi siya ganun ka gritty. Pero sa spin, like kung mahilig ka mag-backspin, yung top spin medyo okay lang siguro sa skill level ko yun.
Pero yung backspin ko kasi medyo okay naman. Yung backhand na backspin na shot, ang lakas ng spin nito. Isa pa sa nagandahan ko sa paddle na to, yung dwell time niya, no? Hindi ganun kahaba, same sa J2 na NFT, pero meron siyang dwell time. Yung parang nagsisync pa dito, yung tarpaulin effect daw, pero bilang, pero mararamdaman mo may dwell time to. Masi-shape mo yung bulak kung saan mo gusto. Yung power sa drive and serves ko, last week kasi dumating yung cyclone na test natin siya. Tinry natin siya, lumakas talaga yung serve ko. Nag-review tayo, meron tayong video dyan sa recent video natin. Lumakas yung serve ko, lumakas yung drive ko. Ito, lumakas din, konti lang. Compared sa cyclone, medyo drastic yung jump. Need mo lang talaga i-control yung cyclone, pero mas malakas talaga guys yung cyclone. Sinasabi ko sa inyo. Pero, mas masaya ako sa boomstick kasi feeling ko sa binibigay ko sa kanyang power, enough na yon para accurate din yung shots ko. Kumbaga, mas controllable ito kaysa sa Aereo Cyclone. Although, mag-grow ka naman sa paddle talaga. Ito, mag-grow din ako dito. First game ko pa lang to. At sabi ko nga kay Shine, yung una kong palo sa kanya, sa warm-up, andun pa lang ako sa 50% sync. Yung sync, kumbaga. Kasi yung G2, sync na kami nito eh. Kumbaga, alam ko na kung gaano kalakas yung power na ibibigay ko or effort na ibibigay ko para sa ganitong output. Ito, hindi ko pa alam kasi under break-in pa siya or ako yung under adjustment pa sa paddle na to. So far, andun ako sa 50% to 60% ng power ko. Maganda yung output niya para sa akin. Soft game sa kitchen. Napansin ko lang dito sa games kanina, maganda yung ibang dinks. Yung iba, syempre may error naman. Pero may mga dinks and drops ako na magaganda. Hindi nag-out, hindi nag-net. Although may nag-net, majority pumapasok na. Controllable ito. Skill na lang talaga. Minsan kasi naglalaro tayo tapos kapag nag-error, alam natin hindi tayo yon, paddle natin yon. Dito, paggamit ko nito, alam ko ako yon. Ako yung may error. Walang problema yung paddle. Almost perfect ito, guys. Confidence level. Grabe mag-boost to ng confidence level, no? Skill mo na lang talaga yung kailangan mo i-improve. Beginner friendly ba ito? For me, yes. Kasi hindi naman kami magagaling, pero ang ganda ng impression ko sa paddle na ito. Nasulit yung ibabayad nyo sa paddle na to. Although, andun pa rin tayo na sana tumagal. Pero, sa time na gagamitin nyo to, beginner, babae, lalaki, novice, lahat masasayahan dito. Ano yung bagay na medyo na-surprise ako nung ginamit ko to compared sa old paddle ko? Siguro yung put away, yung smash, yung sa middle, yung kasi minsan lang ako mag 200 volley. Yung volley ko na yung punch volley. Ang ganda guys, hindi siya lumilipad. Konting effort lang, ilagay mo lang dyan, tapos konting tulak. Ang sarap. Doon ako nagulat kasi yung muted ko na paddle dati, need mo talaga ito ng swing. As in, bigyan ng swing. Kasi kung ganyan lang, babagsak lang yan dyan. Ito, ang ganda. Ganyan lang, balik ka na sa posisyon. Ganyan lang, balik ka naman sa posisyon. Tsaka ang gaan. Grabe ang gaan. Yun siguro, maliban sa put away and volleys, ang gaan. Super gaan para sa akin to. Isa pa to. Wala pa tong weight. Stock lang to. Gusto ko siyang dagdagan ng weight, hindi dahil sa sweet spot. Ang ganda ng sweet spot. May miss-hit ako pero hindi yun kasalanan ng paddle. Lahat ng tama sa paddle, maganda yung bounce, maganda yung rebound. Gusto ko lang siya lagyan ng weight para sa feel ko kasi hindi ako sanay na super gaan. Pero feeling ko okay na ito. Itatry ko muna siya kasi ang bilis niya sa kamay. Promise, ang bilis sa kamay. Hindi ito mabigat sa kamay kahit babae ang gumamit. I-recommend ko nga to kay Shine din. Or sa mga babae dyan na gusto ng low effort lang. Siyempre yung low effort ng lalaki iba sa babae. Yung effort nyo, bibigyan ng justice nito. Yung favorite thing dito is yung elongated siya, pero hindi siya elongated feel. Yung feeling ko hybrid pa rin. Kasi nga, long handle siya
comfortable masyado yung kamay ko, oh. Yan, oh, may sobra pa dito. Unlike sa iba na dyan na, pero ako, yan, oh. May sobra na yan, ha. Mataas na yan. Tsaka, comfortable pa yung kamay ko. Hindi ko naman gusto kasi nung ganyan. Gusto ko may isang daliri dyan. So, comfortable siya masyado. Sabi ng iba, sharp daw yung edges nito. Hindi ko yan napansin. Okay naman sa akin. Yung edges niya, no? Hindi naman uncomfortable. Tsaka, first game, may bakas ng bola. Pero, hindi naman ganun ka dami. Yung natanggap ko palang unit, may dot dito. Ipapakita ko na lang yung close-up. Pero meron yung dot dito. Hindi ko to ibabalik kasi hindi naman nakaka-apekto sa performance. Although, maganda sana kung brand nyo, no, flawless siya. Bago pang, limited edition. Newest colorway. Adjustment period ko dito as a novice player. 4 games naka-adjust na ako dito. Siguro, dumagdag na rin doon yung last week na Aereo Cyclone kasi nag-Aereo Cyclone din tayo. Final thoughts dito sa Boomstick na US version 1776 limited edition. Almost perfect paddle to. Kung gusto niya ng enough power, may dwell time, malakas yung spin, mataas din yung control, masasabi ko mataas yung control nito. Hindi to uncontrollable paddle. Overall score ko sa Boomstick kasi nag-score tayo doon sa Aereo Cyclone na 8.5/10. Ito 9.5/10. Almost perfect to. Para sa akin. Siguro, syempre, tignan na lang natin yung long-term review natin ito. May mga dents pala ako sa side dahil sa laro na ito. Ang bilis niya lang madent sa side. Pero hindi ako maglalagay ng cover dito kasi matatangkal pa yung aesthetic natin. Siyempre kung madami ng dent, doon na lang tayo maglagay ng cover para matakpan na yung gas-gas at dent. Tsaka isa pa, napansin ko wala siyang rubber ring dito, no? Sticker ito lahat. Yun lang sana, gusto ko sana ng rubber ring, same sa ibang brands na nag-e-effort maglagay ng rubber ring. So, nag-regret ba ako? Yung price pala nito is 26,990 sa Sampaguita Pickleball Store. Minsan, makukuha nyo lang to ng around 24,990 kung naka-sale. May ibang colorway, 25,000 lang. Kung gusto nyo ng medyo murang colorway, doon kayo sa US Red, around 18,000 to 20,000 lang yun. Palabas na rin naman yung Selkirk Omni, pero ayon sa nabasa ko, all-court paddle siya, hindi siya power paddle. So, hindi siya alternative or Boomstick na version 2. Hindi siya power paddle kasi yung Boomstick power paddle talaga to. So, yun lang sa first impression natin. Satisfied tayo sa purchase natin.